Okay na raw. Magandang gabi po mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan na laging sumusubaybay sa ating programa ng Ang Tinig ng Reformasyon. Aking binabati ang bawat isa sa inyo ng magandang gabi. Welcome po sa ating programa na dati natin ginagawa na Bible Study Series. Tayo po ay magpapatuloy na. Kagabi po mga kapatid ay naiba tayo ng topic dahil yun po ay Sabado, special na araw para sa Panginoon, kaya iniba po natin ang ating topic. Pero ngayon po ay ating itutuloy po yung ating paksa na tinatalakay. At binabati ko rin po ang ating mga kapatid na nanonood ngayon sa atin sa Facebook. Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa ating Bible Study Series. Sa ating pagpapatuloy, mga minamahal na mga kapatid, ay tayo po muna ay manalangin upang ating hilingin ang patnubay ng ating Panginoong Diyos upang magiging matagumpay ang ating gagawin na pag-aaral. Dakilang Diyos sa kaitaasan po ng mga langit, sa gabing ito, narito po muli kami upang kami ay makapagpatuloy sa aming dating ginagawa na pag-aaral tuwing gabi. Nihiling ko po na gabayan ang bawat isa sa amin. Bigyan niyo po kami ng makalangit na karunungan nang sa ganon ay lubos naming maintindihan ang paksa na aming tatalakayin. Protektahan din po ang bawat isa sa amin sa sakit na COVID-19 na wala sanang dadapuan ng nakakapinsala na coronavirus. At sumamin po nawa ang inyong presensya at patawarin niyo rin kami sa aming mga kasalanan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, good evening po mga minamahal na mga kapatid. Tayo po ay magpatuloy ngayon sa ating pag-aaral. Ang paksa na pag-aaralan natin ngayong gabi ay tungkol pa rin po sa paglaya sa maling aral ng walang hanggang pagpaparusa. Ayan. Na kung tawagin sa English ay eternal torment for the wicked. O sa Tagalog naman kung kumpletuhin, walang hanggang pagpaparusa para sa mga masasama. Napag-alaman natin na ang aral na ito ay isa sa mga aral na umusbong mula doon sa maling aral ng immortality of the soul o yung tinatawag nilang kaluluwa na walang kamatayan. Ang doktrina ng immortality of the soul ay nagtuturo na ang tao daw ay may kaluluwang hindi namamatay na nananahan sa loob ng kanyang katawan, na kapag ito ay humiwalay sa katawan, ang tao ay namamatay. Pero kung hindi ito humihiwalay, ay hindi mamamatay ang tao. At ang katawan, pagka hiniwalayan ng kaluluwa, ay magbabalik sa alabok ng lupa na kanyang pinanggalingan. At yun namang kaluluwa na wala daw kamatayan, kahit humiwalay sa katawan, ay may sariling malay pa rin, may sariling pag-iisip, at may sariling damdamin. Yan po. So, kung ang tao ay naipanganak muli bilang anak ng Diyos, ang kanyang kaluluwa ay pupunta daw po sa langit. Yan. Doon sa mga, ibig sabihin, doon sa mga naging Kristiyano, naging born again na, pag sila po ay mamamatay, ang kanilang kaluluwa daw po ay diretsyong pupunta sa langit.
Subalit yung iba naman naniniwala na pag hindi kumpleto ang kanyang paghahanda ay doon muna siya mag-stop over sa purgatory at doon malilinisan bago siya tuluyang pupunta ng langit. Ngunit kung ang tao daw po ay hindi Kristiyano, ang kanyang kaluluwa ay diretsyong pupunta daw po sa impyerno. At doon ay parurusahan siya ng Diyos ng walang hanggang panahon. Ayan po. At dahil immortal nga daw ang kaluluwa, hindi na siya kailanman na mamamatay kahit na siya ay ilagay sa gitna ng nagliliyab na apoy. Kundi magdadanas siya ng matinding paghihirap sa panahong walang hanggan. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung kanyang paghihirap dahil hindi naman siya pwedeng mamamatay. So, nahihirapan lang siya, tapos hindi naman siya namamatay. So, tuloy-tuloy po hanggang walang katapusan yung kanyang paghihirap. So ito po ang tinatawag natin na maling aral ng eternal torment na siyang aral ng maraming mga Christian churches ngayon. Nanais po natin na pag-aralan ngayon dahil ang layunin natin ay mapalaya ang maraming mga tao sa ganitong mali na aral. Mangyari, marami po kasi ang hindi natin sinisisi, yung mga tao naniniwala ng ganun dahil sa buong akala nila ay ito'y katotohanan na aral ng Bible. So, hindi nila namamalayan na mali pala. Kaya ginagawa natin yung ganito na Bible study pagtuturo ng tama upang ang mga tao na gustong mapalaya doon sa kamalian ay mapalaya sila at tanggapin yung tamang aral. Ayan ang layunin ng ating pag-aaral. So sana hindi mamasamain ng ating mga kaibigan na nakikinig ngayon. Wala po kaming motibo na masama kundi pawang kabutihan. Gusto lang namin makatulong sa aming kapwa na mapalaya dito sa nakakapinsala kasi ito na aral. Nakakapinsala para sa mabuting asal ng isang Kristiyano at nagbibigay din ng masamang image doon sa Panginoon. Okay, sa nakalipas ay aking ibinahagi sa inyo ang ilang aral ng Biblia na magpapatunay na mali ang aral ng walang hanggang pagpaparusa sa mga masasama. At ito po ang gusto kong ulitin yung iba. Ngayon, yung i-shortcut ko lang yung summary pagkatapos dadagdagan natin. Okay, kasi part 2 nga ito ng ating pag-aaral. Yun nang mga iba ay na ngayon lang nakinig, hindi nila napakinggan nung Thursday night, kaya mabuting bagay na medyo kunin natin yung summary ng pinag-aralan natin last time. So number 1, ang una na katotohanan na naibahagi ko sa inyo na magpapakita na mali talaga yung aral ng eternal torment ay ang katotohanan na tinuturo ng Biblia na ang bawat tao na ay ipinaharap ng Panginoon sa bawat tao ang dalawang pagpipilian. Okay, ayon sa Deuteronomy 30 verse 9, 19 at saka Matthew 7 verse 13 and 14, dalawa po ang ipinaharap ng Diyos sa tao na kanilang pagpipilian. Una ay ang buhay na walang hanggan at ang ikalawa ay ang kamatayan. So yun po ang dalawang pagpipilian. Wala namang third na option na sabing kung hindi ka ayaw mo sa buhay na walang hanggan, ayaw mo sa kamatayan, ay may pangatlo pang pwede mong piliin. Doon ka na sa walang hanggang paghihirap na walang kamatayan. Wala naman pong ganun. Dadalawa lang. Kaya hindi po tama yon. Ang ikalawa ay ang aral ng Biblia na ang kaluluwa ay namamatay. Yan po, ang kaluluwa ay namamatay. Sabi kasi nila na may kaluluwang hindi daw namamatay, pero wala po yan sa Bible. Ang kaluluwa ay namamatay dahil sabi ng Ezekiel 18 verse 4, the soul that sinneth, it shall die. Yan. At sina Adan at saka si Eva, nung nilalang ng Diyos na sila po ay wala pang kasalanan, ay sinabi nga ng Panginoon sa kanila na kung sila ay lalabag, sila ay mamamatay. Meaning to say, wala silang immortal na kaluluwa na hindi mamamatay, kundi sila po ay mamamatay. Kasi ang kaluluwa nga doon na tinutukoy, ayon sa Genesis 2 verse 7, is
yung katawan, yung tao na yari doon sa alabok ng lupa, plus yung hininga ng buhay, yon yung sinasabing kaluluwang buhay. Yan yung namamatay. Okay, hindi mo naman pwedeng i-apply na ang kamatayan doon sa hininga ng buhay kasi ano yan eh, wala namang buhay yon yung hininga. Anong hininga ng buhay, hindi naman persona yon, lifeless yon, principle of life lang yan. Pero malaki ang naitutulong doon sa buhay ng tao pagka humihinga yung tao, pero once na naihiwala yon, ay wala na siya. You cannot apply death to that. Okay, number 3, iniaaral ng Biblia na ang mga sumasampalataya lamang kay Kristo na tinawag ng mga matuwid ang pinangakuan ng buhay na walang hanggan. At yan po ay mababasa sa John chapter 3 verse 15 and 16 and verse 36, John 5:24 and verse 39. Malinaw po doon na ang pinangakuan lamang po ng buhay ay ang mga sumasampalataya. Wala pong pangako na buhay na walang hanggan doon sa mga masasama. Samantalang yung aral ng eternal torment ay may buhay na walang hanggan pa rin ang mga masasama. Kaya lang doon lang sila sa impyerno maghihirap. Wala pong aral ang Bible doon na ang mga masasama ay may buhay na walang hanggan. Yun lamang pong mga nananampalataya at nabubuhay ng matuwid ang pinakangakuan ng buhay na walang hanggan. Ika-4 ay ang aral ni Jesus sa Matthew 25 verse 31 to 46 ng ang mga matuwid lamang na tinawag na pinagpala ang patungo sa buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos, samantalang ang mga sinumpa ay pupunta sa walang hanggang apoy at doon igagawad sa kanila ang walang hanggang kaparusahan. Ngayon, dito sa tinatawag na walang hanggang kaparusahan, dito ang kinukuha ng mga iba na akala nila yung walang hanggang kaparusahan na tinutukoy dito ni Jesus ay walang hanggang paghihirap na walang kamatayan. Pero mali po yun dahil ang nilinaw ng Biblia sa 2 Thessalonians 1 verse 9 na yung kaparusahan pala na tinutukoy na walang hanggan ay walang hanggang kapahamakan. Yan. Hindi walang hanggang paghihirap kundi walang hanggang kapahamakan. Yan, ang kapahamakan na yon ay kamatayan ayon sa Romans 6:23 na sinasabi na the wages of sin is death, not eternal punishment. Okay. Ang ikalima ay ang aral ng Bible sa Psalms 37 verse 10 and 20 na ang masama ay na mamamatay at ang mga kaaway ng Panginoon ay magiging gaya ng taba ng mga kordero na napupugnaw. Sila'y mapaparam kahit hanapin mo di mo na sila masusumpungan. Okay. So yan po ang mangyayari daw sa mga masasama. Hindi sila maghihirap sa walang hanggan, kundi sila po ay mapupugnaw, sila ay mapaparam, sila ay mamamatay, mawawala sila kagaya ng nasunog na taba ng kordero. Ayon sa Jeremiah 10 verse 11, sabi niya doon na maging ang kanilang Diyos-Diyosan ay malilipol sa lupa. Kaya hindi po tama na merong talagang kaluluwa na maghihirap lang yung kaluluwa ng mga masasama pero walang kamatayan. Wala po dahil ang mga masasama mapaparang, mapupugnaw at matutupok kaya mawawala daw sila. Hanapin mo man sila, hindi mo na sila makikita. Ang ika-6 ay ang aral ng Bible sa Revelation 20 verse 9, Revelation 20 verse 9 and 14 at saka chapter 21 verse 8. Ng mga masasama ay lalamunin ng apoy ng ikalawang kamatayan. Ibig sabihin na sila ay matutupok ng apoy, mapaparam kaya't hindi totoong ang mga masasama ay maghihirap magpakailanman dahil matutupok nga sila. Pag matutupok ang tao, ibig sabihin talagang mawawala na siya. Kagaya ng isang bahay, pagka sinunog mo at natupok, wala na yung bahay. So yung tao pag sinunog mo, mawawala na rin siya. Ayan. So, pag sinabing tao, matutupok yung tao, yung buong tao ang mawawala. Hindi yung meron
may mawawala tapos may maiiwan. Yung sabi nila, maiiwan daw yung kaluluwa. Eh wala namang kaluluwa na maiiwan dahil dalawa nga, katawan at saka yung hininga. O, eh nasaan yung sabi nilang kaluluwang walang kamatayan? Wala po yun sa Bible. Okay. Ang ikapito ay ang aral ng Bible sa Jude chapter 1 verse 7, 2 Peter 2 verse 6, na ang mga taong ipasa ilalim sa parusa ng walang hanggang apoy ay lubos na matutupok. O additional yung kanina matutupok sa Revelation. Ganon din dito sa Jude 1 verse 7, sila matutupok. Yung ipasa ilalim sa parusa ng walang hanggang apoy, lubos na matutupok, at kapag natupok na, ang apoy ay kusang mawawala tulad ng nangyari sa Sodom at Gomora, na ipinasa ilalim sa parusa ng walang hanggang apoy ang mga tao doon. So doon sa Sodom and Gomora, yung dinamit doon para parusahan sila, tupukin sila, ay tinawag na walang hanggang apoy. Pero yung walang hanggang apoy pala, hindi nangangahulugan na yung apoy na lumiliyab magpakailanman na hindi mamamatay. Mali pala yung unawa na yon. Kundi yung Sodom and Gomora, lumiliyab, may panahon yan, may duration. Pero nung natupok na yung sinunog, ay di nawala na. Kaya kung pupunta kayo doon sa Middle East ngayon, sa Israel, hanapin nyo yung Sodom and Gomora, ituturo nila sa inyo yung location, ay walang apoy doon na makikita na nagliliyab hanggang ngayon. So hindi po tama yung sabi nila na ang walang hanggang apoy ay lumiliyab magpakailanman. Hindi po yun ang paano ginamit ng Bible. Yun po ay definition lamang ng mga tao na naging Kristiyano pero galing sila sa pagano, lalo na itong mga marunong sa Greek mythology na tinatawag. Nung sila po ay naging Kristiyano, hindi nila inalis yung kanilang paganistic idea, linipat nila. Kunwari na-convert sila sa Christianity, pero yung kanilang idea tungkol doon ay na-retain nila. Ayan ang naging problema. So, tapos nangaral sila, akala ng mga tao biblical. Ang ginawa nila, humahanap sila ng mga talata sa Biblia at minimisinterpret para lang palabasin na yung kanilang idea na yon na galing sa pagano ay biblical. Tulad lang ng aking mga kababayan sa Ifugao, meron kaming mga traditional practice na gusto nilang ipagpatuloy. Kahit na nagkristyano daw sila, gusto nilang ipagpatuloy, at ang ginagawa nila, humahanap sila ng mga talata sa Biblia na kunwari yun ay sosuporta doon sa paganistic practice. Ayan, ang napagmasdan ko naman doon sa aming probinsya. That is not correct. Hindi po tama yung ganun, na i-retain natin yung practices at saka ideas natin bilang mga pagano, pagkatapos humanap tayo sa Biblia ng parang mag-support, i-twist natin yung kahulugan just to support our paganistic ideas and practices. That is absolutely wrong, mga kapatid. Ang ikawalo ay ang aral ng Bible sa Malakay 4 verse 3 at 2 Peter 3 verse 10, na pag sinunog itong mga masasama, sila po ay matutupok, magiging abo. O pagka yung sinusunog mo ay naging abo, nakakita ka ba ng sinusunog na naging abo na pa rin, lumiliyab pa rin ang apoy? Wala po. Once na yung sinusunog mo, halimbawa kahoy, once na sinusunog mo yung kahoy at naging abo, mawawala na yung pagliyab ng apoy. Automatic na po yun. So ganon din yun pagka ang tao, punta kayo doon sa crematorium, habang sinusunog yung tao talagang nagliliyab, pero pag sunog na at naging abo, automatic na yun na hihinto na yung pagliyab ng apoy. Ayan. So yan po ang reality. So huwag po tayong mag-imagine ng kung ano-ano dyan na hindi tama. So ang 8 aral ng Bible na ating binanggit ay malinaw na nagpapatunay na ang mga masasama ay susunugin at sila'y mapupugnaw at matutupok at mawawala sa ibabaw ng lupa.
Pagkatapos na sila ay parusahan ng walang hanggang kapahamakan, sila po ay mamamatay at hindi na sila makikita pa magpakailanman. So, magiging eternal yung result, no? Ngayon, bakit may mga relihiyong Kristiyano na nagtuturo na ang mga masasama ay susunugin ng Diyos? Ang kanilang mga kaluluwa sa impyerno, ngunit hindi sila matutupok, kundi sila ay maghihirap lamang sa panahong walang hanggan. Sa kabila ng pinag-aralan natin na katotohanan na walang ganon. Pero bakit may nangangaral? Alam niyo mga minamahal na mga kapatid, ito po ay resulta lamang ng dalawang pagkakamali. Ang unang pagkakamali na maling aral kasi, yung paniniwala na ang tao ay may immortal na kaluluwa na hindi namamatay. Once na inalis mo ito, then there is no reason for you to believe in eternal torment. Yan. Pagka hindi ka naniniwala dun. So, dahil pinaniniwala nila yun, so, ang natural na result ng paniniwala na yun na mali is they have to claim na yung mapaparusahan ay maghihirap magpakailanman kasi hindi nga mamamatay eh. Ayun, yun ang bali natural result ng paniniwala doon sa natawag na immortality of the soul. At ang ikalawang rason ay yung pagkakamali na kanilang maling unawa sa sinabi ni Jesus na apoy ng Gehena. Ayan. Dito lang naman sila bumabatay dito na parang yung sinasabi ni Panginoong Jesus na apoy ng Gehena, yun po yung binigyan nila ng mali na interpretasyon yon. Yung Gehena na sinabi ni Jesus Christ ay ginawa nilang impyerno. Ayan. Ginawa nila na impyerno. So, translate nila, maging protestante at katoliko, translate nila yung word na Gehenna na sa English ay hell at sa Tagalog naman ay ang tawag doon? Hell, impyerno. Sa Tagalog naman ay impyerno. Hango naman yan sa Spanish word na impyerno. Okay. So, yun po yung mali. Yun palang Gehenna ay hindi dapat yan na i-translate mo na hell o kaya impyerno. Kasi yun is ano pala yun? That is a noun, proper noun, a name of a place. Pangalan pala yan ng isang lugar. At hindi mo dapat nga i-translate yun kasi hindi mo ma-i-translate kagaya ng Jerusalem. Pwede mo bang i-translate ang pangalan ng Jerusalem? Hindi. O Eden, i-translate mo ba yung pangalan ng Eden? Hindi. Dapat i-retain mo yun kasi pangalan eh. Ayun. So dapat manatili sanang Gehenna pa rin yun. Kaya lang, itong mga nag-translate ng Bible kasi ay naniniwala sa immortality of the soul. And to support their idea, translate nila yon ng word na Gehenna, doon sa translate nila na hell sa English, at dito sa Tagalog naman translate na impyerno. So that becomes the second basis for the eternal torment doctrine. So dito para bang parang tumatayo lang dito sa dalawang paa. Dalawang paa. Itong mali na paniniwala na ito ang kinatatayuan ng maling aral ng eternal torment. So once na napatunayan mo ito na dalawang mali, ay di ibig sabihin very clear na mali talaga yung aral na yun. So tingnan natin, hindi natin tatalakayan yung tungkol sa kaluluwa dahil natalakay naman natin yon sa nakalipas. Napatunayan natin na yung ang kaluluwa ay namamatay, hindi naman immortal ang kaluluwa, at ito yung living soul na may physical body na humihinga, living creature, yun yung totoo na tinawag ng Bible na soul. O kaya yan sa English. Pero doon sa Greek, ang tinawag doon na suke, at saka doon naman sa Hebrew, tinawag na nephes. Ayan. Whenever you read that in the Greek,
at saka Hebrew, ang ibig sabihin na yung living creature or living being, whether a human being or an animal being na humihinga, that is a living soul. O that is nephes, that is suke in Greek. Yan. So, titignan natin yung yung sinabi ni Kristo tungkol sa Gehenna. At dito natin titignan na talagang misinterpretation yung ginawa nila. Okay, ang first time na binanggit ni Jesus Christ yung word na Gehenna ay dito sa Matthew chapter 5 verse 21 to 22. Basahin natin. Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hellfire. Okay, dito po, yung hellfire dito, yung fire talagang ano yan, apoy talaga yan. Yung hell na translate nila doon, that is Gehenna. Ayan. So, yun po ay pangalan pala yun, proper name yun eh, Gehenna. Sa Tagalog, narinig ninyo na sinabi ng mga tao sa una, huwag kang papatay at ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. Okay, at ang sino mang magsasabi, ulol ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Okay, yung word doon na impyerno sa Tagalog ay salin ng Greek word na Gehenna. Mali na translation po yon. Yung impyerno at saka yung soul, mali po yan. Hindi kayo maniwala sa akin, i-research nyo yan. Basahin nyo doon sa mga sources tulad ng ang tawag dito, Young's Greek Lexicon, at saka sa online, ang dami po yan. Mababasa, makaano na tayo. Magpapasalamat tayo sa technology ngayon dahil medyo open ang research. Napakarami po, madali nating makita. So tandaan po natin na ang sabi ni Jesus dito na mapapanganib sa apoy ng Gehenna ay ang mga taong nagkakasala. Tulad ng sinasabi dito na tinatawag nila ang kanilang kapwa na ulol, yan po ay mapapasapanganib ng Gehenna. Apoy ng Gehenna. Ibig sabihin, mabigat na kasalanan pala yung tawagin mo ang isang tao na ulol, o Raka. Yan ay isang mabigat na kasalanan na ang penalty ay sabi doon ay masusunog ka sa apoy ng Gehenna. Okay. Second time na binanggit ni Jesus yung word na Gehenna ay dito tayo sa Matthew chapter 5 verse 29 to 30. 'Di ba kanina ay verse 21 and 22. Umadvance lang tayo ng teksto, ilang teksto doon tayo sa taas. Sabi dito, and if thy right eye offend thee, pluck it out and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. Okay, yung hell dito, Gehenna yan. In this case, walang ginamit na apoy, basta Gehenna lang. And verse 30, and if thy right hand offend thee, cut it off and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell or Gehenna. Yan. So isang lugar yon, yung Gehenna, pangalan ng lugar na doon pagdadalhan daw sa mga tao. Okay, so tandaan natin dito ang dadalhin dito sa dalawang talata na binasa natin, ang dadalhin dito ay hindi po yung kaluluwang humihiwalay sa katawan. Ang kinakausap po ni Kristo dito, mga taong may physical na
katawan. Sabi niya sa kanila, kung gagawin nyo itong masamang bagay na ito, ay mapapasapanganib kayo doon sa Gehenna o sa apoy ng Gehenna. Dadalhin kayo doon. Hindi naman niya sinabi na dadalhin yung kaluluwa nyo doon. Wala po. Never po dito na yung kaluluwa na yung akala nila na kaluluwa na walang katawan, walang physical body, na humihiwalay daw sa physical body na kaluluwa. Wala po, hindi yan sinabi ni Kristo na yon yung dadalhin sa impyerno. So yon ang yung assumption lang yon, palagay lang ng mga tao yon. Kahit wala dito, yun lang ang basta inisip ng mga tao na nangangaral na walang nabanggit yan, pero yun yung tinutukoy. Parang ganun ba? Walang mabasa, pero yun ang tinutukoy. Papaano natin alam na yun na nga ang tinutukoy ni Jesus? Wala naman tayong ebidensya. Ayan. In the first place, ang tao ay binubuungan ng katawan na galing sa alabok, at saka yung hininga ng buhay na galing sa Diyos. O nasaan yung sinasabi nila doon na third na na kaluluwa na humihiwalay? Wala. Kaya yon po ang sinasabi natin na yung doctrine of eternal torment is based only on the false assumption that man has a living soul, and second, based on a wrong understanding of Gehenna. Akala nila yung Gehenna ay yan, apoy na hindi namamatay-matay. Mali po yan. Okay. Kaya dito, sa Strong's Greek Lexicon, ang salitang Gehenna dito ay tumutukoy sa lugar, na ang tawag dito sa lugar, it is actually a valley, na ang tawag dito sa valley na ito, ano bang Tagalog ng valley? Hindi ko alam Tagalog ng valley, basta alam nyo, basta doon sa pag-valley between two mountains, halimbawa, yun, valley na yun. Burol. Burol. Aywan ko. Yan, so, Valley of Hinnom. Ayan ang tawag. And it is located on the southern part of Jerusalem. Ayan, yan. So, yung mga tao pala noon na pinagsasabihan ni Kristo, they understand that Gehenna is a place. Doon. Ngayon, bakit kaya nila na-i-associate doon sa Gehenna yung fire? Bakit may fire? Akala ng marami, alam nyo, daming mga tao na pag sinabing Gehenna, ay ang kanilang imagination ay isang lugar na laging ang tawag doon, may continuous na apoy. Laging may apoy doon na may mga sinusunog. Kasi ang paliwanag ng iba, it is a place, parang incinerator baga, na doon nila dinadala yung mga garbage ng Jerusalem, tapos sinusunog doon. So day and night na umuusok yon na may nasusunog. Kasi kung walang patid ang pagdala doon ng mga garbage, ay di syempre tuloy-tuloy yung apoy niya. Alam ko yung familiar ako sa ganyang idea dahil doon po sa aming syudad, sa Baguio, ay nakatira kami doon sa isang barangay na malapit doon sa lugar na pinagtatapunan ng mga garbage. Tapos merong incinerator doon na talagang araw-araw yon ay may nasusunog kasi tuloy-tuloy naman yung pagdala ng mga garbage doon. So tuloy-tuloy yung pagsunog. So meron yung parang malaking tambutso doon na mataas, na pagtitignan mo talagang araw o gabi nag-uusok yon, dahil doon sa ilalim, doon sa baba, tuloy-tuloy yon na may ginagatungan, na may nasusunog. So nung una, akala ko din ganon ang idea dito, kaya ginamit itong Gehenna na to emphasize the reality na merong continuous na nasusunog, na doon ang pinagkuhaan ng mga iba ng idea na tumutukoy daw doon sa pagkasunog ng mga masasama, ay tuloy-tuloy yung pagkasunog pero walang hinto. Yun pala mga kapatid ay isang napakamali na palagay. It is a very wrong assumption. Ayan. Ito ay hindi pala tama. Ang totoo mga kapatid ay ganito.
yung Gehenna na yon na tinawag na Valley of Hinnom, ay isang lugar, hindi pala lugar na kung saan merong continuous na, nasusunog doon na walang patid ang pagliyab ng apoy, hindi pala. Kundi ito isang lugar na doon itong mga Israelites na nahikayat sa idolatry at napaniwala doon sa tawag dito sa Diyos-Diyosan ng mga Canaanites, na ang pangalan ng Diyos-Diyosan nila ay si Baal at saka si Molech. Meron pang ibang mga Diyos-Diyosan ang mga Canaanites, pero itong dalawang prominent na kanilang Diyos-Diyosan, tinawag ito na yung isa ay si Baal, yung isa naman ay si Molech. Ayan. So, dahil sa napaniwala sila doon, itong pinili nila, itong lugar na Valley of Hinnom, dito sila naglagay ng altar na kung saan doon nila sinusunog yung mga hinahain nila. Kasi ito palang religion of Baal and Molech ay uso sa kanila yung paghahain ng mga living sacrifice. At saka yung mga anak nila na mga babae at mga lalaki na gusto nilang ihain, dinadala nila doon, pagkatapos sinusunog na buhay. Nako, grabe yung mga gawa pala nila yon. Sinusunog nila na buhay, sumasabay ng habang umiiyak, para yung iyak nila ay hindi gaano bang prominent na marinig. Sinasabayan nila yan ng mga tugtog at saka mga sound ba, sinasabayan nila ng pagtugtog para yung sumisigaw na nasusunog na mga bata ay hindi nila gaanong marinig. Ayan. At siyempre, darating ang panahon na hihinto yung pagsigaw ng bata pag siya ay namatay na. Tapos tuloy-tuloy yon na masusunog yung katawan niya. Yon po yung tinatawag ng sacrifice. Kaya ito yung pinagbawal ng Panginoon na sabi niya doon sa Deuteronomy chapter 18, na kung pupunta kayo doon sa Kanaan, do not allow your daughters to pass through the fire. Huwag niyong payagan ang inyong mga anak ng mga babae at mga lalaki na ihain na sacrifice ng kasalanan. Mali po yun. Ang ginagawa nila yon to appease the anger of their God. Yan ang idea doon. So, huwag tayong maniwala doon. Pero, yun yung ginagawa nila. At saang lugar nila ginagawa? Doon po sa Valley of Hinnom na nagkatinawag sa Greek na Gehenna. Yan. So, dito po ang ebidensya. 2 Kings chapter 23 verse 10. Sa panahon ni King Hosea, itong Valley of Hinnom na ito ay tinawag sa pangalan na Tophet. Tophet, ganon lang yung how do you transliterate for the sake of pronouncing the word. Ayan. Na ang ibig sabihin, yung literal meaning ng Tophet is a place of burning. Dahil dito nga nila sinusunog yung mga inihahain nila ng mga bata. Basahin po natin. And he, that is King Hosea, defiled Tophet. Kasi itong si King Hosea, naging mabuting hari ito. So, alam nila na yung lugar na yon ay yon yung doon ginagawa ng mga Israelites na mga taksil. O kaya, anong tawag natin? Taksil o mga apostate. Apostate Israel, yung mga tumalikod ng mga Israelites, nagiging idolaters, doon nila ginagawa yung paghahain sa kanilang mga anak. So ngayon, yung hari as a way of undertaking a reformation, pumunta siya doon, pinasira niya yung altar doon. So sabi dito, King Hosea defiled Tophet, which is in the valley of the sons of Hinnom, that no one might burn his son or his daughter as an offering to Molech. Ayan. Doon kasi nila ginagawa yung pag-offer na mga son and daughters nila doon kay Molech.
Ha? So, dinefile ni ni King Hosea. Meaning to say, nang dinefile niya, sinira niya yung altar. Ang layunin niya para wala nang mag-offer uli doon. Kaya lang mga kapatid, temporary lang itong reform na ginawa niya. Kasi yung ibang mga hari naman, ay ginagawa nila din yun. Nire-restore. Madali lang namang i-restore yung yung altar, tapos ipagpatuloy nila yung gawa. Okay, dito tayo sa 2 Chronicles 28 verse 3. Ito naman, si King Ahaz naman ito. And King Ahaz burned incense in the valley of the son of Hinnom. O, nakita niyo, dalawang hari. Yung isang hari, sinira niya yung altar para wala na sanang mag-sacrifice. Ito namang isang hari, doon naman siya nag-o-offer. He burned incense in the valley of the son of Hinnom and burned his sons as an offering. Biro mo yan, sarili niyang anak. Grabe itong si King Ahaz. Sarili niyang anak. Sinunog niya doon para lang i-offer niya kay Molech. Grabe, ano? According to the abominable practices of the nations whom the Lord drove out before the people of Israel. Yan. 2 Chronicles chapter 33 verse 6. Ito naman, si King Manasseh naman to. And King Manasseh burned his sons as an offering in the valley of the son of Hinnom. Yan yung tinawag na, later it was known as Gehenna. Ayan mga kapatid. So, mas maraming masamang hari kasi sa Israel. Mabuti na lang merong Josiah na nag-undertake ng reformation, pero during his reign lang yon. Pero nung nag-reign na yung iba, wala pa rin. Ni-restore pa rin nila yung doon, yung paghahain, pagsusunog ng mga anak nila in the same place. Jeremiah 7 verse 31 to 32. And they have built the high places of Tophet. Matandaan niyo yung Tophet? Yung Tophet na yon, that is the other name given to the valley of Hinnom in the time of Josiah, which is in the valley of the son of Hinnom, to burn their sons and their daughters in the fire, which I did not command, nor did it come into my mind. Therefore, behold, the days are coming, says the Lord, when it will no more be called Tophet, or the valley of the son of Hinnom, but the valley of slaughter. Yan. Kaya, dahil sa galit ng Panginoon sa kanila, sabi niya, paparusahan niya ang mga tao na ito. Kaya, pagdating ng araw, it will become known as the valley of slaughter, dahil may parusa na ipapadala ang Panginoon sa kanila, na kung saan doon mismo sa valley na yon, maraming mga mamamatay na mga Israelites doon. Ayan. And for that reason, hindi na magiging place of burning, but it will be a valley of slaughter. Jeremiah 19 verse 2 to 5. And go out to the valley of the son of Hinnom at the entry of the Potsherd gate, and proclaim there the words that I tell you. You shall say, hear the word of the Lord, O King of Judah, and inhabitants of Jerusalem. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, behold, I am bringing such evil upon this place, that the ears of everyone who hears of it will tingle, because the people have forsaken me, and have profaned this place by burning incense in it to other gods, whom neither they nor their fathers nor the kings of Judah have known. And because they have filled this place with the blood of innocents. Innocents talaga yung kanilang naihahain doon, na sinusunog ng mga bata. Kasi mga bata pa inosente pa yon. Pero paano kasi itong mga pagano, itong mga Baal worshippers, Molech worshippers, pinipili nila yung inosente na mga sacrifice, kasi yun daw ang pure, yun naman daw ang required na acceptable, nakatanggap-tanggap kay Baal o kay Molech. Napakamali talaga, no? And they have built the high places of Baal to burn their sons in the fire as burnt offering to Baal,
which I did not command or decree, nor did it come into my mind. Yan po ang masaklap na nangyari sa Israel. So, yung palang ulitin ko, yung Valley of Hinnom na tinawag sa pangalan na Gehenna, sa Greek word na Gehenna, ay hindi po yan place of incinerator o kaya doon hindi garbage area. Ano bang tawag nila doon? Hindi garbage area na doon sinusunog yung mga garbage continually. Hindi. That is a sacred place na ginagamit nila for offering hindi animal and human sacrifice to the god of the Canaanites, Molech and Baal. Doon po mga kapatid. Yan ang totoo. They built the high places of Baal in the valley of the son of Hinnom. Jeremiah 32 verse 35. To offer up their sons and daughters to Molech, though I did not command them, nor did it enter into my mind that they should do this abomination to cause Judah to sin. Ayan. So, kung yon ang idea, yan ang idea mga kapatid, na may totoong may idea ng pagsusunog doon. Pero tandaan natin na ang sinusunog doon sa Valley of Hinnom, sa Valley ng Gehenna, ay hindi mga disembodied spirits, hindi yung sinasabi nilang kaluluwa ng mga namatay ang sinusunog doon. Ang sinusunog doon, tao na hinihahain nila sa kay Baal at kay Molech. So, taong may katawan na humihinga, live sacrifice ang sinusunog doon. So, pag ginamit ni Jesus Christ yung word na Gehenna, He does not mean to imply that what is being burned in the last days ay yung mga disembodied spirits of the wicked. Mali po yun mga kapatid. Ang talagang nasusunog doon sa concept ng Gehenna is yung tao na may physical na katawan. Ayan mga kapatid. So tandaan natin ng mga anak na lalaki at mga babae ay inihahain na buhay kay Baal at Molech sa Gehenna, the valley of the son of Hinnom. At sila ay tunay na naghihirap sa ilang panahon, subalit sila ay humahantong sa kamatayan at lubos na sa nasusunog at natutupok ng apoy ang kanilang pagkatao, ang kanilang katawan. Ayan. So, yan, never po yan na ang idea ng Gehenna ay yung kaluluwa doon ay nasusunog na hindi mamatay-matay. That is foreign to the use of the word Gehenna. So, it is a misunderstanding. So, Gehenna was a place where the physical bodies of men and women, not disembodied spirits, were literally burned. These were not being tormented with fire without being consumed, kagaya ng interpretation ng iba. So doon sa Gehenna, wala namang continuous fire doon. Pag nasunog yung isa, namamatay yung apoy. Pag meron na silang mag-sacrifice ulit, sa kanila sisindihan yon. So halimbawa, sa araw, meron silang isa-sacrifice. Pag natapos, umuwi sila, matulog sila sa gabi. Kinabukasan, kung gagawin uli nila, ganun. So, wala po yung idea na yung may susunugin doon na hindi mamatay-matay. Wala po yan. So, Jesus employed this to portray the future destiny of the wicked, showing that the wicked will be burned with fire and be turned into ashes. Yan. So, yung ginagawa nila doon na sinusunog yung mga tao, ginamit yun ni Jesus Christ to inform the audience na kung ano nangyayari doon, ganun ang mangyayari doon sa mga pasaway na mga tao na ayaw ang tanggapin ang kaligtasan. Sila'y masusunog, mamamatay sila. But never wala pong idea si Jesus Christ na yung kaluluwa ang susunugin doon na walang mamatay-patay. Hindi po. Mali. So, dito naman po tayo. So, nabasa na natin yung 2 talata na nagbanggit doon sa tinatawag na Gehenna. Dito tayo sa pangatlo. Matthew chapter 10 verse 28.
And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Okay, tignan nyo ha. Alam nyo itong mga doon, napapakinggan ko yung mga nagle-lecture ng eternal torment. Ginagamit nila ito pang suporta daw doon sa eternal torment nila. Binasa lang nila yung first part ng sabi, fear not them which kill the body but are not able to kill the soul. Sabi na, tignan ninyo, ang soul hindi pwedeng mamatay. Ang katawan lang ang namamatay, yung soul hindi namamatay. Hindi nila itinutuloy doon sa yung second sentence na ang sabi doon na, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell or in Gehenna. Nakita nyo na. So suporta ba ang talatang ito doon sa doktrina nila na doon daw sa Gehenna, na translate nila na impyerno, ay susunugin ang kaluluwa ng mga tao pero hindi sila namamatay, hindi namamatay yung kaluluwa? Mali. Ang susunugin daw sa Gehenna ay yung may katawan at saka may kaluluwa. Ang ibig sabihin nun, kumpletong tao yan. May physical body tapos humihinga. Yun po ang papatayin daw doon sa Gehenna. Yun po mga kapatid. Kaya sabi ko nga, yung nila, yung doctrine ng eternal torment, one of the major basis is the wrong interpretation of scriptures. Dito, misunderstood nila yung word na Gehenna. Nakala nila sa Gehenna ay apoy na nagliliyab na walang hindi namamatay. Tuloy-tuloy yan na nagliliyab na walang patid. Ayun ang idea nila sa Gehenna. Tapos yung soul daw na dadalhin doon, hindi mamamatay. Pero napakalinaw ang sabi dito na yung katawan plus the soul, tumutukoy doon ito yung suke, the whole person, ibig sabihin, will be destroyed in hell. Ayan. So sabi rito ni Jesus na ang kaluluwa ay pwedeng mamatay sa Gehenna. Bakit po? Dahil ang original Greek word na isinalin dito na soul sa English ay kaluluwa sa Tagalog ay suke. Ang Greek word dito na naisalin sa English na soul sa Tagalog ay kaluluwa is suke. Etong suke na yon na Greek word ay ang katumbas nito ay yung Hebrew word na nephes. So yung tinatawag ng mga Greek na suke, siya yung tinatawag sa Hebrew na nephes. At ito, nephes at saka yung suke, ito ay description ng taong may katawan at humihinga. Yun. Yun yung suke. Yun ang nephes. Kaya mas maganda po talaga yung mag-research tayo, mga mahal na mga kapatid, para malaman natin. Kasi kung hintay tayo nagre-research, dadayain lang tayo ng mga mandarayang mga ngaral. So halimbawa po ng paggamit ng nephes sa Bible, na ito'y tumutukoy sa buhay na talagang nilalang, kagaya ng tao at maging hayop. Okay, sa Genesis 2 verse 7, sabi doon, and Jehovah God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostril the breath of life. And man became a living soul. Yung living soul dito mga kapatid, yung soul na tinutukoy, that is nephes. Sa Hebrew. Yan. So tumutukoy ang nephes sa taong humihinga. Yan. Taong buhay. Sa Genesis chapter 2 verse 19, tingnan natin mag-apply pala yung nephes doon sa mga hayop. Basahin natin, and out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. So yung every living creature, yung living creature dito sa Hebrew is nephes.
So ang nephes is a living creature. Yan ang katumbas ng suke sa Greek. So yon po. Kung sa Tagalog, nilalang ang tawag doon. O ano pa yung ibang ginamit na nabasa ko? Kinapal. Bawat kinapal, bawat nilalang, sabi doon. So nilalang ang isang nephes. So sa Bible, ang salitang living soul ay pwedeng mag-apply pala sa tao at pwede sa hayop. Okay. Naputunayan natin dito sa Genesis 2 verse 19 na mag-apply pala yung living creature, living nephes pala yun. Sa John chapter 1, sa Genesis chapter 1 verse 21, ganun din. Mag-apply din sa mga hayop. Dito sa Joshua chapter 11 verse 11, and they smote all the souls that were therein with the edge of the sword, utterly destroying them. There was none left that breathed, and he burned Hazor with fire. Ayan. Yung souls pala dito ay nephes. Yung sabi doon na pinatay nila ang lahat ng mga kaluluwa, nephes pala yan. Pero yung kaluluwa dito naman na souls, sa Tagalog means tao. Kaya sa Tagalog sabi, at kanilang sinugatan ng talim ng tabak ang lahat na tao. Yung tao dito ay translation ng nephes. Nasa English is souls. Yan. So yan po. Kaya namamatay talaga ang nephes at saka suke. Namamatay kasi ang tao nga namamatay. Paano namamatay? Pag nalagutan ng hininga, patay talaga yan. So yon. Kaya kung babalik tayo dito sa Matthew 10 verse 28, sabi, fear him which is able to kill both soul and body in hell. Yan. Yung soul dito is suke. Ngayon itong suke ay tumutukoy doon sa either na doon sa translated na life, and sometimes it's translated as the person itself, yung living being. Halimbawa, Revelation chapter 16 verse 3, sabi dito, and the second angel poured out his vial upon the sea, and it became as blood of a dead man, and every living soul died in the sea. Alam nyo ba na itong every living soul, yung soul dito is suke. Every living suke died in the sea. Ano ba yon? You can translate soul as creature. Every living creature died in the sea. Kasi yon ang meaning ng suke. Creature, living creature, yung breathing, yung humihinga na nilalang, yon yung suke. Kagaya ng tao na humihinga, suke yon. Yung hayop na humihinga, suke yon. Yung isda na humihinga, suke yon. Yan po ang doon tinutukoy. Matthew chapter 2 verse 20, saying, arise and take the young child and his mother and go into the land of Israel, for they are dead which sought the young child's life. Yan. Dito naman, young child's life. Yung life dito, galing sa Greek word na suke. Suke, ang spelling is P-S-U-C-H-E. Yan. Silent P. So, suke. Ayan. So, life ang translation dito ng suke. Okay. Dito sa Mark 3 verse 4, ayan. Lawful to save life. Is it lawful to save life or to destroy it? Yung life dito is suke. Ayan. Tapos sa Revelation 8 verse 9, which were in the sea and had life, died. Lahat ng may buhay na nandun sa dagat ay namamatay. Lahat ng may buhay, may suke, ay namamatay. So namamatay talaga ang doon. Revelation 12 verse 11, they love not their lives unto death. Suke pa rin yung lives doon. Yan. So yan po mga kapatid ang dapat natin malaman. Na yon pa lang yung idea ng Gehenna, it does not give the idea of a continuously burning fire na walang patid. Wrong pala yun. Second, yung dinadala na sinusunog doon sa Gehenna ay hindi disembodied spirits, hindi pala yun yung sinasabi nilang kaluluwa ng tao na humihiwalay sa
katawan pag namatay ang tao. Hindi po yun yung sinusunog doon sa Gehenna, kundi yung literal na mga tao na may physical na katawan na humihinga, yon yung sinusunog. Ayan. Kaya dapat malaman natin yan, no? Mga minamahal. Okay, basahin natin ang isang teksto pa dito. Mark chapter 9 verse 43 and 47. Ito na naman ang magpapatutuo na yung susunugin doon sa Gehenna ay hindi yung yung disembodied spirit o kaluluwa na definition ng mga nangangaral dito na walang kamatayan, kundi ang dadalhin doon ay yung mga tao na nakagawa ng masama, yung kaluluwa na nagkakasala, yung tao na may physical na body na humihinga, na nakakagawa ng mali, yun po yung dadalhin sa Gehenna. Kaya sabi dito, Mark 9 verse 43 to 47, and if thy hand offend thee, cut it off. It is better for hell na yon, into the fire that never shall be quenched, where their worm dieth not, and the fire is not quenched. And if thy foot offend thee, cut it off. It is better for thee to enter halt into life than having 2 feet to be cast into hell fire, into the fire that never shall be quenched, where their worm dieth not, and the fire is not quenched. And if thine eye offend thee, pluck it out. It is better for thee to enter into the kingdom of God with 1 eye than having 2 eyes to be cast into hell fire. So yung hell doon is Gehenna. So dito, verse 47, Gehenna yung binanggit. Verse 45, Gehenna yung binanggit dito. At saka verse 43, Gehenna pa rin yun. Doon daw dinadala yung buong tao na kumpleto ang kanyang katawan. Yan, kaya sabing mas maganda na lang na kahit maputulan ka ng katawan, maputulan ka ng kamay, basta maligtas ka. Yan ang ibig niyang sabihin dito. Kaysa naman yung hindi ka naputulan, pero gumawa ka naman ng masama, pagkatapos kasi yung halimbawa, yung kamay mo ang dahilan kung bakit ikay nagkakasala, o kompleto nga kang ang kamay, pero dadalhin ka naman doon sa Gehenna, o mamamatay ka doon sa Gehenna. So alin ang dadalhin doon? Yung tao. Ang kinakausap niya dito, hindi yung mga disembodied spirits ang sinasabihan niya. Ang kausap niya dito, mga tao na buhay. Literal na may physical na katawan. Yun ang sinasabihan niya. Na mag-ingat kayo dahil kung kayo magpapatuloy na gumagawa ng masama, kayo dadalhin sa Gehenna. Yan po mga kapatid. So, kailangan na malaman natin ang mga katotohanan niya. 3 po ang gusto kong emphasize dito sa ating nabasa. Na yung mga dinadala doon sa Gehenna ay mga tao na may physical bodies, na humihinga, hindi disembodied spirits o kaluluwa na humiwalay sa katawan. Number 2, binabanggit dito yung fire that cannot be quenched. Sabi ng mga naniniwala dito, fire, dahil sabi doon fire that cannot be quenched, ang understanding nila ay yung tuloy-tuloy na lumiliyab na magpakailanman hindi mamatay-matay. Hindi po tama yun. Dahil yung ginamit nga na illustration ni Jesus ay yung apoy doon sa Gehenna. Yung apoy sa Gehenna hindi naman ganun na lumiliyab na continuously day and night. Hindi po. Yan po ay lumiliyab lang continuously, walang patid habang nandun yung sinusunog. Pag natapos na yung nasunog, automatic na mawawala na yun. Yan yung fire sa Gehenna. Kaya ginamit ito ni Jesus Christ, yung fire that cannot be quenched, to signify that the destruction of the wicked will be complete. Ibig sabihin na cannot be fire, yun ang magpapakita na talagang kompleto yung pagkasunog at pagkapahamak ng mga dadalhin sa Gehenna. Kasi ganito imagine ninyo, kung yung gagamitin ng pagsunog, pwedeng ma-quench, pwedeng mamatay. Di ba mamaya habang sinusunog yung tao, hindi pa namatay, namatay na yung apoy, di hindi mamamatay yung tao. Ganon yon.
Yung parang half lang. Hindi po pwede yan. Kaya, pag sinabing unquenchable fire, it means na yung tao, hindi niya kayang patayin yun para makatakas. Pag dinala ka doon sa Gehenna fire, you have no chance to survive. Yan ang punto doon. You have no chance to survive because you cannot put out the fire and escape. The fire will consume you. It will be there to consume until you are consumed. Tingnan nyo, magkakontra. Pwede ba na sabi doon sa Gehenna fire merong meron daw worms that dieth not. So pag sinabing worms, ano ba ang pwedeng anong worms sa Tagalog? Uod. Uod na hindi namamatay. Meron bang uod na hindi namamatay? Ano ba ang kinakain ng uod? Buhay o patay? Patay. Sakalang po sakalang po lalabas itong mga uod, nakakain sa laman ng tao kapag patay na ang tao. So pag meron kang nakita na tao na inuuod, alam mo na patay na yon. Sa bagay, merong mga tao naman na buhay, inuuod na. Yung halimbawa, nasugatan, nagka-infection. Hindi naman siya namatay, pero pag hindi laging hinuhugasan yan, magkakauud yan. Ayan. So, pag sinabing uod na hindi namamatay, it is used to signify complete destruction. Kasi habang nandun pa yung cadaver, talagang yan. Nandun yung uod. Sakalang mawawala yung uod na yon pag nagiging na-turn into clay, pag naging alabok na yung katawan, mawawala na yun automatic. Alam ko yun dahil sa amin yung mga namamatay, inihuhukay na, linalagay namin doon sa kuweba. After 1 year yan, binubuksan namin yun At makikita mo talaga, walang uod talaga pagka completely na-decay na yung katawan ng tao. Pero siyempre, pagka halimbawa 6 months, buksan mo, ay may uod pa yun. Hindi pa nandun pa. Tapos medyo basa-basa, pangit na yun, hindi mo na mahawakan. Pero yung talagang yung completely na naging turn, yung laman ay nagiging lupa na, ay buto na lang ang kukunin mo. Kaya dinadala namin yun, binabalot namin yung kalansay, inuuwi namin sa bahay. Yan po mga kapatid. So, yung imagery na ginamit ni Jesus Christ dito, ang gusto lang niyang ipahiwatig na yung destruction of the wicked will be complete. Yan lang pinaka-idea doon. Ngayon, bakit namin ini-emphasize dito na yung ganitong aral? Ang layunin, binanggit ko kanina, is to make us realize na yung doctrine ng eternal torment at saka yung immortality of the soul ay hindi po yan aral ng Biblia. Yan po ay aral ng tao. It belongs to the tradition of men. It is not a biblical doctrine. At kaya sinasabi namin na kailangan na itakwil natin ito, baguhin natin ito. Ano ba ang layunin? Alam nyo, hindi lang para sa amin ito pero ito kasi ay nagbibigay ng maling idea sa mga tao tungkol sa Diyos. Habang ang tao po ay naririnig niya yung ganitong doktrina ng eternal torment, alam nyo ang lalabas na masisira yung paningin niya sa Panginoon. Hindi niya makikita ang Diyos bilang isang Diyos ng pag-ibig. Ang makikita na siya sa Diyos ay isang malupit na Diyos na gustong-gusto niyang pagmasdan ang mga masasama na kalaban niya na naghihirap. Kasi biro mo nga naman yon, pahihirapan niya ng walang hanggan. Every time na makikita niya, ano kayang maging reaksyon ng Panginoon na pinagmamasdan, alangan naman hindi makikita ng Panginoon. Kaya itong doktrina na ito, magbibigay ng masamang impression sa ugali ng Diyos.
Sisirain niya din ang pagmamahal ng tao sa Diyos. At dahil dito sa doktrinang ito, marami na ring mga tao ang nawawalan ng gana sa Panginoon. Kung ganyan pala ang Panginoon, ayaw ko nang maglingkod sa Kanya. Napakapangit pala na Diyos. Malupit na Diyos. Kahit sino namang ama. Gusto mo ba yung anak mo na suwail, pahirapan mo ng ganun? Kung sa humanly speaking, sasabihin, kung ganun din lang, patayin mo na lang ako kaysa yung pahirapan mo ako ng grabe. Tuloy-tuloy. Patayin mo na lang ako para matapos na yung paghihirap ko. Wala ka namang awa. Parang awa mo na, patayin mo na ako. Ganun na ang magiging pakiusap. Kung hindi mo papatayin, parang wala kang awa talagang tao. So ganun ang magiging implication doon sa Panginoon. Kaya ayaw ng Panginoon na ito ay manatili sa isip ng mga tao na nagmamahal sa Kanya. Kasi gusto niya na malaman nila, maikintal sa isip ng mga tao na siya ay Diyos ng pag-ibig at kailanman He does not delight in witnessing yung mga tao na ayaw sa Kanya na maghihirap ng ganon. Kaya totoong parusahan nila, pero balit tulong na rin niya sa kanila yon, na kung ano lang yung nararapat na kasalanan nila, okay, pagbayaran nila, magsuffer sila, pero pagkatapos mamamatay sila, mawawala na sila, hihinto na yung kanilang paghihirap. Ano ang sa tingin niyo ang mas maganda doon? Yung pahihintuin yung paghihirap ng makasalanan o yung tuloy-tuloy na pahihirapan mo na sa walang hanggan? Naku, napakapangit po yun. At saka, another reason kung bakit na ini-emphasize itong aral na ito, na palitan natin at huwag natin tanggapin itong immortality of the soul at saka itong eternal torment na sanga ng immortality of the soul, ay dahil yung doktrina ito, alam nyo, it encourages people to follow God out of fear of punishment. At ito ang pinakalayunin ng mga nangangaral, yung mga reliyon na nangangaral dito. Ito ang ginagamit nila para takutin ang mga tao na sumunod sa kanilang reliyon. At marami ang sumusunod dahil sa takot sa impyerno. Kung basahin nyo lang ang kasaysayan ng iglesia na nagtuturo dito, ang dami po talaga ang kaya sumusunod dahil takot sa impyerno. Alam nyo mga kapatid, hindi maganda yon. Ayaw ng Panginoon na manatili yung doktrina ito sa isip natin ng mga tao, kasi ayaw niya na kung susunod sila dahil sa takot sa impyerno. Ang gusto niya na tayo po mga tao ay susunod dahil sa mahal natin siya. At kaya napamahal tayo sa Kanya sapagkat siya ang unang nagmahal sa atin. At kahit tayo hindi susunod, mahal pa rin niya tayo. So pagkatapos na ating panagutan yung ating kasalanan, puputulin niya yung ating paghihirap para hindi na tayo out of love yun na ginagawa ng Panginoon yun sa mga ayaw ng kaligtasan. Ayaw nilang maligtas, pero at least man lang ay hindi sila parurusahan ng walang hanggan. Kasi parang masama naman sa damdamin ng Panginoon yun. Alam nyo, masakit sa Panginoon na makita niya na masunog ito, maparusahan itong mga tao. Pero kailangan gawin niya dahil yun ang batas. At yun ang pinili nila kasi. Ayan, so pagkakaloob yung pinili nila, pero at the end ay talagang puputulin niya yung paghihirap nila dahil mahal niya sila. Yan po mga kapatid. So, saan natin binasa yon? 1 John 4 verse 7 hanggang sa baba. Ano yung sabi? Mga minamahal, mga ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-iibigan ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yan po ang gusto ng Diyos na makita natin. Ito po, hindi talaga makikita yung laki ng pag-ibig ng Diyos kapag naniniwala tayo sa eternal torment. Dahil na doon, ang maipapakita doon sa eternal torment, ang Diyos ay malupit. Ayan po.
So dito nahahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay na sa pamamagitan niya. At ayon dito sa verse 19, gusto niya na tayo nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. So ang gusto niya ng Panginoon na relasyon na mamagitan sa atin at sa Kanya ay isang relasyon ng pag-ibig. Siya ang unang umibig sa atin, sumunod tayo sa Kanya dahil tayo natuto din na umibig. At dito yung sekreto, yung tinatawag na masayang buhay ng Kristiyano. Kasi nakipagrelasyon ka sa Diyos mo na nagmamahal sa iyo. At ikaw ay naglilingkod sa Kanya dahil sa pagmamahal, siya naman naglilingkod sa iyo dahil sa pagmamahal. At ang magkarelasyon na ang namagitan sa kanila ay pag-ibig, ang resulta niyan ay isang buhay na masaya at mapayapa. Kahit pa sa human relationship, imaginin mo naman yung ikasal ka sa isang tao na ang tanging dahilan lang kaya ikinasal ka ay hindi naman nagmamahal sa iyo, kundi kaya naglilingkod sa iyo dahil takot na maparusahan kasi ikaw ay malupit ka na kapag hindi nag-fail lang yung asawa mo, hindi na ginawa yung tungkulin niya, ay papaluin mo, sasampalin mo, tatadyakan mo. Kaya dahil sa takot niya ay talagang sumusunod na lang. Gusto niyo ba yung ganun na relasyon? O mas gusto niyo yung relasyon na kaya sumusunod yung asawa mo dahil nagmamahal siya. So naglilingkod siya sa iyo dahil sa mahal ka. At ikaw naman ginagawa mo ang tungkulin mo sa kanya dahil mahal mo. At kapag kayo ay nagmamahalan ng ganun, anong klaseng buhay yon? Buhay na masaya. Yan ang gusto na ni Kristo na i-establish sa pagitan niya at yung mga sumusunod sa kanya. Yan po, at yun po ang gusto naming mangyari, yun ang gusto ng Diyos na mangyari, kaya po ayaw niya na magpatuloy tayo doon sa maling aral ng eternal torment at na yun po naman ay umusbong doon sa maling aral ng immortality of the soul. Kaya magbago po na tayo ng ating pag-iisip, mga minamahal na mga kapatid. So, tapos na po ang ating oras. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa kitaasan po ng mga langit, kami nagpapasalamat po sa inyong mensahe na yung binigay sa bawat isa sa amin. Nawa po ay tumagos sa puso ng bawat isa at mahikayat sana kami na sumunod sa inyo dahil sa nakikita namin ang laki ng inyong pag-ibig. At sana po ang relasyon na may establish sa pagitan namin at sa inyo at sa lahat ng nananampalataya ay dahil sa pag-ibig. Kami ay natutong umibig dahil kayo po ang unang umibig sa amin. Ito po ang aking dalangin na magiging karanasan ng bawat isa na nakikinig sa aming pag-aaral ngayong gabi at sa iba pang mga pag-aaral sa nakalipas. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, good evening po. Magandang gabi sa inyong lahat. Good night and sweet dreams. Rest na muna po. Steady lang.